Magandang araw mga ka-Clover. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na paksa, ang mga maswerteng zodiac sign sa taong 2026 na kilala bilang Year of the Fire Horse. Isang taon ng apoy, tapang at pagbabago. Isang taon na magbibigay ng matinding enerhiya para sa mga handang kumilos at mangarap. Ayon sa Feng Shui, ang Fire Horse ay simbolo ng lakas ng loob, determinasyon at mabilis na pagbabago. Ngunit tulad ng tunay na apoy, maaari itong magbigay ng liwanag o sunugin ang hindi marunong mag-ingat. Kaya't alamin natin ngayon kung sino-sino ang mga zodiac sign na masuswertehin. At ano ang mga dapat gawin at iwasan para mas lalo pang palakasin ang daloy ng swerte sa buong taon ng 2026. Unang maswerteng zodiac sign ay Tiger. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Tiger, ito ang taon na pagbabalik ng iyong lakas at tiwala sa sarili. Ang enerhiya ng Fire Horse ay halos kapareho ng sa Tiger. Parehong matapang, determinado at likas na leader. Kaya't sa 2026, asahan mo ang mga bagong oportunidad sa trabaho, negosyo at personal na buhay. Ang Fire Horse ay nagbibigay sa iyo ng karisma at tapang upang ipaglaban ang iyong pangarap. Maraming Tiger ang makakaranas ng promotions, pagkilala at tagumpay. Pero tandaan, iwasan ang pagiging padalos-dalos. Kapag sobra ang apoy, maaari rin itong maging sanhi ng pagkapaso. Ayon sa Feng Shui, para mapanatili ang balanse ng iyong enerhiya, maglagay ng red crystal o carnelian stone sa iyong working table. Ito ang magpapatatag sa iyong focus at magpapalakas ng fire lock na tutulong sa iyong mga plano. Ikalawang maswerteng zodiac sign ay ang Dragon. Ang Dragon ay simbolo ng kapangyarihan, otoridad at tagumpay. Ngayong taon ng Fire Horse, lalo pang lalakas ang iyong karisma. Ito ang taon na mapapansin ka, maririnig ka at kilalanin ka ng mga tao. Kung ikaw ay isang dragon, huwag kang matakot lumabas sa spotlight. Ito ang panahon mo para ipakita ang iyong talento at kakayahan. Lalo na sa larangan ng negosyo, politika at karir, napakalakas ng iyong fire element lock. Maglagay ng gold dragon figurine o jade horse sa silangan ng iyong bahay upang palakasin ang enerhiya ng tagumpay. Ngunit mag-ingat dahil ang apoy ng Fire Horse ay maaari ring magdala ng sobrang kumpiyansa. Kontrolin ang emosyon, iwasan ang pagtaas ng pride, at siguradong magiging mabunga ang iyong taon. Ang ikatlong maswerteng zodiac sign ay ang Snake. Tahimik ngunit matalino. Ang mga ipinanganak sa Year of the Snake ay may kakaibang karunungan na siyang magiging sandata nila sa 2026. Ang kombinasyon ng Fire Horse at Snake ay nagbibigay ng balansing enerhiya. Ang Fire Horse ay mabilis at agresibo, habang ang Snake ay kalmado at mahinahon. Kapag pinagsama, ito ay nagbubunga ng matalinong desisyon at maingat na tagumpay. Ngayong taon, magagamit mo ang iyong diskarte upang umangat sa negosyo o trabaho. Mag-ingat lang sa mga taong inggit o tsismis dahil posibleng sirain ito ang iyong reputasyon. Ayon sa Feng Shui, maglagay ng green aventurine o peridot crystal sa isang silid upang protektahan ang iyong financial luck at kalmado ng isip. Ikaapat na maswerteng zodiac sign ay ang Horse. At syempre, ikaw mismo ang hari ng taon na ito. Ang Fire Horse Year ay ang pinakamatinding panahon para sa mga ipinanganak sa Year of the Horse. Ngunit tandaan, ito ay parehong taon ng swerte at pagsubok.
Sa Chinese belief, tinatawag itong Ben Ming Nian, ang taon ng sariling zodiac. Maaaring magdala ito ng matinding pagbabago, minsan masaya, minsan mahirap, pero lahat ng ito ay magtutulak sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng buhay. Ito ang taon mo para sumabak, magdesisyon at ipaglaban ang mga pangarap mo. Kung dati ay may pag-aalinlangan ka, ngayon 2026 ay bibigyan ka ng fire horse ng tapang at bilis upang umabante. Maglagay ng blue crystal o water element decor sa hilagang bahagi ng bahay upang kontrolin ang sobrang apoy. Iwasan ang sobrang kumpiyansa at huwag mangutang ngayong taon dahil ang swerte mo ay kailangan alagaan, hindi abusuhin. Ikalimang maswerteng zodiac sign ay ang monkey. Matalino, madiskarte at maparaan. Ito ang tatak ng monkey. Ngayong taon ng fire horse, ikaw ay isa sa mga paborito ng kapalaran. Ang fire horse ay nagbibigay ng bilis at ikaw naman ay may talino at likas na charm. Kaya't kapag pinagsama ang resulta ay tagumpay sa mga proyektong online, negosyo o trabaho. Maaari ding magkaroon ng biglang pagyaman, bagong karelasyon o pag-angat sa social media o career. Ayon sa Feng Shui, maglagay ng lucky bamboo o money tree sa iyong silid o opisina upang dumaloy ang tuloy-tuloy na swerte. Pero paalala, huwag mong hayaang sabay-sabayin ang sobrang daming bagay. Kapag nawalan ka ng focus, mawawala rin ang iyong momentum. Ang ika-anim nating maswerteng zodiac sign ay ang rooster. Ang rooster ay kilala sa pagiging maayos, elegante at disiplinado. Ngayong taon ng fire horse, ang iyong pagsisikap ay magkakaroon ng bunga. Ito ang panahon kung saan makikita ng mga tao ang iyong talento at dedikasyon. Sa larangan ng trabaho, maaari kang ma-promote, mapansin o magkaroon ng bagong proyekto na magpapakilala sa iyo. Sa pag-ibig naman, may tsansang pumasok ang isang tao na magbibigay ng inspirasyon at saya. Ayon sa Feng Shui, maglagay ng rose quartz sa silangan ng iyong kwarto upang ma-attract ang tamang enerhiya ng pagmamahal at pagkakaibigan. Iwasan lang ang sobrang pagiging perfectionist dahil minsan sa sobrang pagnanais mong maging perpekto, napapalampas mo ang tunay na swerte. Ngayon, alamin natin ang mga dapat paghandaan para tuluyang umepekto ang swerte ngayong 2026. Una, linisin ang iyong bahay bago sumapit ang Chinese New Year. Ang kalat ay nagbabara sa daloy ng positive energy o Qi. Kapag malinis ang paligid, mas mabilis papasok ang swerte. Pangalawa, maglagay ng mga dekorasyong may elementong apoy tulad ng pulang kandila, lanterns o red cloth. Ang mga kulay na red, gold at orange ay nagbibigay ng sigla at kasaganaan. Pangatlo, magsindi ng insenso o magdasal sa unang araw ng taon. Ito ay paraan ng paghingi ng gabay sa universe at pagpapasalamat sa mga darating na biyaya. At pang-apat, magbigay o magbahagi ng tulong sa iba. Ang enerhiya ng kabutihan ay bumabalik sa nagbigay ng doble. Ngayon naman, ang mga dapat iwasan upang hindi malasin sa taon ng fire horse. Una, iwasan ang labis na galit at matinding emosyon. Ang apoy ng taon ay madaling sumiklab. At kapag pinatulan mo ang init ng ulo, maaari kang madamay sa negatibong enerhiya. Pangalawa, iwasan ang pag-utang o pabigla-biglang gastos. Ang enerhiya ng fire horse ay mabilis, kaya kung hindi mo makokontrol ang pera, mabilis din itong mawawala. Pangatlo, iwasan ang pagsusuot ng itim sa unang linggo ng Chinese New Year dahil ito ay sumisimbolo ng kalungkutan at pagkawala ng swerte. Ngayong taon ng 2026,
Ang Fire Horse ay nagdadala ng kakaibang puwersa. Isang enerhiya na pwedeng magpabago ng buhay kung gagamitin mo ito ng tama. Tandaan, hindi lang sa kapalaran nakasalalay ang swerte. Ito ay dumarating sa mga taong may mabuting puso, positibong pananaw, at marunong kumilos sa tamang panahon. Kung kabilang ka sa mga maswerteng zodiac sign ngayong taon, Tiger, Dragon, Snake, Horse, Monkey o Rooster, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang magsimula muli. Huwag sayangin ang apoy na dala ng Fire Horse. Gamitin ito upang sindihan ang apoy ng tagumpay, kasaganaan at tunay na pagbabago. At para sa iba pang zodiac sign na hindi nabanggit, huwag kang malungkot. Ang swerte ay hindi lamang nakabase sa horoscope. Ito ay nabubuo sa disiplina, kabutihan at pananalig. Dahil sa dulo, ang tunay na swerte ay ikaw mismo ang lumilikha. Ngayon, may mga paalala at ritual na hindi dapat kaligtaan ng mga maswerteng zodiac sign ngayong 2026. Una, maglinis ng bahay bago ang Chinese New Year. Hindi lang simpleng paglilinis. Inulit ko lang po, ito ay ang paglilinis ng enerhiya. Tanggalin ang mga sirang gamit, lumang damit at mga bagay na may negatibong alaala. Ang kalat ay humahadlang sa swerte, kaya't palayain mo ang espasyo para makapasok ang bagong biyaya. Pangalawa, maglagay ng pulang envelope o angpaw na may 3 barya sa ilalim ng iyong unan sa bispiras ng Chinese New Year. Ayon sa Feng Shui Masters, ito ay nag-aakit ng tuloy-tuloy na swerte sa pera at proteksyon laban sa malas. Pangatlo, magsindi ng 3 kandilang pula sa harap ng pinto ng bahay. Gawin ito pagkatapos ng putukan sa bagong taon. Ito ay simbolo ng pagbubukas ng liwanag at pagtataboy sa masasamang espiritu na naglalagalag matapos ang selebrasyon. Pang-apat, maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay sa unang araw ng taon. Ito ay panlinis ng malas at panangga laban sa inggit at negatibong enerhiya. Pagkaraan ng 3 araw, walisin ito palabas ng bahay habang sinasabi, lumabas ang malas, pumasok ang biyaya. Pang-5, maglagay ng mangkok na may 7 dahon ng laurel at 3 baryang ginto o dilaw. Ilagay ito sa gitna ng sala o sa ibabaw ng center table, o pwede nyo rin siyang itabi sa mga maswerteng lucky plants na nasa inyong center table. Ayon sa mga Feng Shui belief, ito ay simbolo ng kasaganaan at swerte sa buong taon. Kapag natuyo na ang mga dahon, palitan ito ng bago upang hindi maputol ang agos ng biyaya. At panghuli, magpasalamat sa bawat umaga. Sa Feng Shui, ang enerhiya ng pasasalamat ay pinakamalakas na magnet ng swerte. Kapag marunong kang magpasalamat, dumadaloy ang enerhiya ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang apoy ng Fire Horse ay hindi pumipili, basta may pananampalataya, disiplina at kabutihan, kaya mong sindihan ang iyong sariling liwanag ng tagumpay. Ako po ang inyong ka-Clover at ito ang inyong Feng Shui Zodiac Forecast para sa 2026 Year of the Fire Horse. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang Feng Shui tips at gabay sa kapalaran. Naway sindihan ng apoy ng kabayo ang inyong buong taon ng sigla. Swerte at kasaganaan, maging matapang, maging matalino at hayaan ang liwanag ng Fire Horse ang gumagabay sa iyong tagumpay. Happy Fire Horse Year 2026!